po yung ating problem set number 2 ano, or activity number 1. So, same lang po siya, okey? So, dito, so tulad yan ng sinabi ko last, yung coverage nung activity nung parang problem set natin is yung topic nung midterms ano, nung so from graphical method up to Gauss-Seidel method, okey? So, wait lang po klase. So, habang inaantay din yung iba, ah, okey so okey so sa class po, tayo po ay 46 kaklase. So, may isang group na magsi-6 member ano, okey? So, yung other 8 groups, 'di ba 9 groups tayo? So, yung 8 groups tig-li-5 lang, 'yan. So, wait lang po, okey so 9 groups, ayan. Ayan, so ipo-post ko lang class dito sa ating ano, yung groupings ano, so wait lang po, sige ito. Okey, ayan okey. So, in-upload ko na kita niyo na po ba yung nasa ano, classroom po natin? So, in-upload ko na yung groupings for ayan, so bale 9 group. So, yung group number 1, so meron pong, 6 members yun ano. Okey and the rest, yan. So, yan, tigli-5 po, okey? So, kita na po ba? So, maki-react naman kung nakita na. Okey, siya. Ay ano yun, Andreas? Okey na po sir, nagsala lang po ng pindot. Ay okey, sige sorry. Ayan, so let me share my screen ano, so para makapag-start na tayo ng discussion. So, mabilis lang naman 'to ano, ah, ayan. So, ito po yung okey, so, ayan. So, yung i-discuss ko class yung, dapat kong makita sa, ah, 'yan. So, 'di ba sa MS Excel niyo nga po gagawin yung ating problem set na 'to, 'yan. So, for example, so kung makikita niyo sa baba, so kung meron po tayong
kung ilan yung problem natin, so gagawin niyo, isang sheet lang po per problem. So tulad nito, so isang problem po, yung problem number 1, so as you can see, puwede po tayong mag-copy and paste dito sa ating, puwede tayong mag-copy dito sa, Excel ano, so ika-cut niyo lang sa problem, 'di ba mag-a-upload ako ng, file mamaya ng PDF or ng activity. So ika-cut niyo lang dito sa Excel then, ah 'yan. So, ang kailangan ko makita is, for example, dito yung problem. So, determine the real roots of the function, f of x ay equals to -25 plus 82x and so on using graphical method. Okay. And consider an increment of 0.1. Ano? So, ang starting value daw natin ay 0. So, as you can see, ang una kong makikita dapat, yan. So, dapat isasama po natin yung given. Then yung, f of x, sulat natin yung f of x diyan. So ito, ayan. So okey lang po nakaganitong, ano kasi hindi naman tayo puwede ah, lagay ng ano or yan puwede pala mag-insert ng equation. So kung gusto niyong nakaano mismo, ano, so kung ito mismo yung gusto niyong ilagay, so puwede pala mag-type ng, equation dito. Okey, so, isusulat po natin yung given, yung ating starting value. Tapos yung increment. Ano, so ano po yung makikita ko dapat sa table? So makikita ko sa table is, yan, yung I, yung number of, or points, yung x sub I, at saka yung f of x. So di ba ang starting point dito sa problem na 'to ay yung 0. Okay. So 'pag nag-input po tayo ng value, so hindi niyo isa-isang ita-type yan. Ano, puwede naman po tayong, for example, nag-i-input tayo ng value. So kahit yung dalawa lang ang isulat niyo. So 0, 0.1, then gagawin niyo, da-drag niyo na lang pababa ano, 'yan. So, para hanggang dumating sa ano, so 'pag, ah, ayan. So, after niyan, so gagawin po natin is isa-substitute natin yung value ng x sub I, 'di ba, para makuha natin yung f of x. Ayan. So, 'pag chinekan ko po yung isa-submit niyo na activity, so iche-check ko po bawat yung cell number natin, ano. So, let's say meron tayong cell dito. So, makikita ko yung in-input niyo na ano. So, makikita ko kung, tinype niyo lang siya or, gumamit po tayo ng, MS Excel for the formula. Ano, so, required po tayo na gamitin yung, formula bar. Ano, hindi po yung ika-calculate niyo ng manual then ita-type dito. So, bawat cell iche-check ko po 'yan. Okay, so dito naman po, ang kailangan niyo lang typean ng value is yung una. Ano, so let's say ito. So, sige kunwari wala pa tayong mga value dito sa baba, ayan. So, pinag-typean lang natin ng value ay itong nasa first cell. So ano, so 'pag nag-input tayo ng value, 'di ba ito yung ating, equation, yung -25x. So 'di ba i-input lang natin yung x sub I. So 'pag nag-input kayo, so kahit po hindi na 0 yung i-type niyo, kahit yung mismong yun, parang nawala. Wala nga po, sir. Ayan, so sorry sa ayan, okey na ba ulit? Okay na po. Okey, ayan. So, ulitin ko lang ulit. Ayan, so 'pag nag-input kayo, kahit yung unang cell lang po yung ta-typean niyo ng value. So, anong gagawin niyo? So, ida-drag niyo lang po siya pababa, ano, 'yan. So, automatic nakaka-copy niya na yung ating, ah, automatic. Hindi niyo na kailangan isa-isang i-type yung formula sa bawat, row, ano, ayan. So, ngayon ang iha-highlight lang po natin, saan po nagkaroon ng sign change yung ano, so saan nagkaroon ng sign change yung, values ng f of x. So 'di ba dito, from negative naging positive. Ano, so iha-highlight lang po natin 'yan and then ayan, so para makita natin kung saan nagkaroon ng sign change. Ano, sa point down ng 0.5 at saka 0.6. Okay, so after niyo mo-plot,
So gagawin niyo, 'di ba ito nagkaroon ng sign change dito sa part na 'to. Ngayon, ang gagawin po natin, i-extend lang po natin pababa pa yung ating f of x kasi hindi po natin puputulin dito sa point na 'to. Kasi 'pag pinutol natin dito ang pangit naman tingnan ng graph kasi hindi hindi man lang umangat ano kasi tumigil na sa zero. So i-extend lang po natin pababa para naman uniform yung nandito sa taas at saka yung nandito sa baba. Okay. So ano yung next step? So once okey na po yung ating set of points, so i-highlight lang po natin 'yan. So highlight natin lahat, then insert po tayo ng ano, so anong insert? So pag-press ng insert katabi ng home, so hanapin lang po yung ito, yung insert scatter or yung bubble chart. Okay. So once na-click po 'to, so ilagay lang po yung ating hanapin lang yung scatter with straight lines and markers. Ano? So yan. So once na nalagay na yan, so lalabas na po yung ating graph dito. So papalitan lang po natin to ng yung chart title. So tatype lang natin yung ating equation dito. Okay? Yung ating f of x. Okay? And then, so yan. So visually, so makikita nyo naman, pag tinambat nyo dyan, makikita nyo yung ano po yung value ng x kapag nasa, yung y ay anong value ng x na kapag yung y ay 0.6, 'di ba nasa 0.32. Okay, so ibig sabihin, yung zero po natin ay between 0.5 tsaka 0.6. So 'di ba yung 0.5 ay yan dito sa part na 'to. So kalahati. So yung 0.6 dito nandito sa kung i-zoom natin. So in between 0.5 and 0.6 and almost or close sa 0.6. Ano? So by visual inspection, so you can say na yung ating zero or ah, yung at scale nagze-zero yung x is almost puwedeng 0.59, 0.57, 0.58, ano, ayan. So, puwede pong iba-ibang sagot natin, ano. Then, ita-type lang po natin 'yan. So, from visual inspection, ang nakita niyong value is 'yan, let's say 0.58, okey? So, ano yung next step? Hindi po dito natatapos by visual inspection. So, ano yung kailangan niyong gawin? So, kailangan niyo pong i-validate yung root. So, paano po natin iva-validate? So, isa-substitute po natin sa f o 0.58 or f of x. Ayan. So, f of x, so balik lang po kayo dito sa ating original equation. Then, substitute nyo lang yung value na 0.58. So, ang lalabas dito ay 0.009. So, yung value ng 0.009 is very close dito sa f of x. So, ibig sabihin, yung root po natin ay valid. Ano? Pero kung nakuha nyo is lampas 1 or 1 point something, so papalitan niyo yung value ng na-inspect niyo. Ano? Kasi medyo kailangan na i-close to zero. Okay? Ayan. So baka na-diesel. So yun lang po ano for graphical method. Ah, proceed po tayo sa ano. Ayan. Paano naman po pag bisect yan? So dito kapag nag-input kayo ng value, ayan, kunwari gusto nyo pang i-extend yung point dyan. Ano? So pag i-extend nyo pa, pwede nyo namang i-extend dito. Ayan. So gusto nyo pang i-extend yung value. Ano? So tuloy-tuloy pa yan. So pag so try natin anuhin yung graph. So nasa inyo ano kung hanggang saang point. Pero wag naman yung sobrang dami. Ayan, ayan. So makikita nyo na mas naging ano yung graph, mas dumami yung ating set of points. Okay? So para nga mas uniform, so kung ilan yung values dito sa taas ng negative, yun din yung nasa baba ng nasa positive. So kung ito ay 3, 5, so try nating 5 din yung nasa baba. So 1, 2, 3, 4 hanggang dito. Ano? So i-anuhin natin 'to. Yeah, okey. So yun, makikita niyo nabawasan ng isang point ano.
Okay? Yan. So proceed tayo sa second example, sa number 2, sa bisection method. Yan. Okay, so sa bisection method class, so as you can see, so kunwari ito po yung problem natin. Yan, negative 2.75x squared plus 18x cubed, so minus 21x. So, 'pag ginawa natin yung bisection method, so siyempre ano po yung error? So, 0.01. So, anong unang step? So, puwede niyo pong isulat yung formula dito po sa ating ano, dito po sa ating gilid ano, kakapin niyo rin. So, meron naman tayong formula na ini-include dun sa ating, may ini-include naman akong formula dun po sa ating lecture ano, so puwede niyong i-copy. Tsaka siyempre yung condition, ano, yung f of xl times f of xr, 'di ba kailangan ay kung less than 0 siya, greater than 0, okey? So, ano yung first step, isusulat po natin yung given sa problem. Ano, so yung f of x, yung x sub l na given, which is 0, yung x sub u, which is yung 2, at saka yung pong ating, ah, yung relative error, ano, which is 0.01 or yung stopping criterion pala natin. So, ano yung dapat kong makita sa table? Okay, yung dapat kong makita sa table is yung I, yung number of iteration. So, yung x sub L, ano, so syempre mag-start po yung I natin sa 0. So, yung initial value, ano, so saka pala naman tayo nag-iterate dito sa first iteration pa, ano, kapagka nakuha na natin yung XR. Okay, so kailangan ng x sub L, ng x sub U, ng x sub R, ng f of x sub L, f of x sub R. Okay? So, ang ginawa dito sa initial value niya, yung XL natin ay 0, yung XU ay 2. Then yung x sub R ay, paano kukunin yung x sub R? Yung average ng XL at saka XU. O kaya kung makikita nyo dito, so ito yung naka-input dito sa ano natin ay, yan o, C13 plus D13 over 2. Ano, nasan ba yung C13? Itong kulay blue. Ang D13 ay itong kulay red. Ano kaya kailangan ko makita yan sa bawat cell. Okay? Ay, sorry. Okay, so okay na tayo sa x sub r, yung f of x sub l naman. So 'di ba, given yung equation, so pag nag-input kayo niyan, isa-substitute lang natin yung x sub l. Ano bang cell yung x sub l, 'di ba C13. Kaya kung makikita niyo dito, yan, nakalagay naman diyan yung C 2.75 times C13. No, yan. Kaya pagdating dito, so maganda na ang ilagay niyo po is yung cell value na para mamaya idadrag na lang natin po ba yung value. Ano, so diba ito yung working equation. So tinype lang po natin yung mga value. O, so same po sa x sub r. Yung f of x sub r is, di ba may value tayo ng x sub r, yung nasa E13. So sinubstitute lang din po sa ating equation. Okay, and syempre wala pa po tayong relative error kasi nga yung ating x sub r ay iisa pa lang. Wala pa tayong xr old. Ano, so we cannot use or we cannot solve for the relative error. Okay? So okay na po tayo dun sa first row sa initial condition natin. Ngayon, so 'di ba pag nag-proceed po tayo sa first iteration, so pag nag-proceed tayo sa first iteration, ano nga yung kini-consider natin? So dito tayo pupunta sa part na 'to, ano, yung mga initial condition natin. So yung initial condition natin, ano ba yung first condition? If yung product daw ng f of xl at saka f of xr is less than 0 or negative, ibig sabihin, yung root ay nasa lower subinterval. So therefore, anong papalitan natin? 'Di ba yung x sub u o yung upper interval. So dito, obviously, ano po yung product ng ano, f of x sub l at saka f of x sub r? 'Di ba parehas silang negative? Ano? So automatic ang product niyan ay positive. So saan tayo papatak diyan? Ito pong second condition. So if less greater than 0 siya, yung pong atin is
papalitan na yung X sub R ay ipapalit natin sa lower X sub L. Ano? So, paano po natin ilalagay yan sa ano? Sa MS Excel. So, paano natin ilalagay yan? So, maglalagay lang po tayo ng if na condition. So, as you can see, ayan, if F13 times G13. Ano ba yung F13? Yung kulay blue. Ang kulay blue natin ay itong nandito sa f of XL. If yung product ng F13 times G13 is greater than 0, so ibig sabihin, itong E13, nasan ba yung E13? Ang E13 ay yung kulay violet or purple. Ano? So, yung E13 is yung X sub R natin. Yung E13 natin ay papalit dito sa ating cell na to. Okay? Pero, if ever na hindi niya na-satisfy yung condition na hindi siya greater than 0, so retain pa rin na C13 yung ating value ng X sub L. Ano yung C13? Ang C13 ay itong kulay green, itong cell na to. Ano, retain pa rin siya na X sub L. If ever na ano. Pero since na-satisfy niya na greater than 0 po yung value natin dito sa X sub L na to, ibig sabihin, itong E13 yung, ano, mapapansin nyo, itong X sub L ay nagiging 1 na. So, saan galing yung 1? Dito po sa E13, yung X sub R. Pinilitan yung X sub L. Ano? So, gagamit po tayo ng if na condition. Okay? Yan. So, that's same lang po ng gagawin dito sa X sub U. So, sa X sub U, yung condition naman is yung product naman ng dalawa, ng F of XL or yung F13 at saka ng G13 is less than 0 or negative. So, yung ating cell na to, so ano yung E13? So, yung E13 is yung X sub R, papalitan yung X sub U. Pero, since positive yung lumabas, kasi 'di ba negative times negative, so hindi niya na-satisfy yung condition. So, yung ating cell number, yung itong X sub U sa first iteration is stay as D13. Ano? Kaya mapapansin nyo, itong value dito ay 2 pa rin. Okay? And then, ito pong mga value dito, so idadrag nyo lang naman to. Yan, idadrag nyo lang yan pababa. So, lalabas na po yung mga value dito ng X sub R kasi nga may formula na tayo dito. May formula na tayo dito. Di naman tayo nagbago ng equation. Okay? And saan po kinuha to? In 33.33. So, ito po yung yan. Yan. So, yan. So, absolute. Yan. So, may absolute value po tayo ng E14. So, ano po yung E14 natin? Yung E14 natin is yung bagong XR, yung kulay blue, minus E13, yung kulay red, divided by E14. Ano? Times 100%. Okay, so ito po yung ating ito po yung ating ano, yung ating ah, working or ito yung working equation for the relative error. Okay? So once okay na po tayo sa second row, so all ang kailangan niyong gawin is idadrag niyo na lang pababa yung mga value. Okay? So kunwari, burahin natin to ah. Ito nandito sa part na to. So burahin natin. So di ba ito pala yung nagawa niyo sa table. So ang gagawin niyo, highlight niyo lang po yan and idrag niyo lang pababa. So automatic naka-copy na yung value. Ano? So, saan po tayo titigil? Ano yung stopping criteria natin? 0.01. Okay? So, 0.01 yung stopping criterion. So, sa kayo titingin? So, dito sa pinakadulo. So, saan po siya naging less than 0.01? So, sa iteration 12, 0.017 pa. So, mas malaki pa. So, sa 13th iteration, 0.008 na. Ano? Kaya sa 13th iteration, i-highlight nyo po yung ating yung buong yan. Okay? So, ano po yung final answer dyan? Ang final answer dyan is kung ano po yung ating X sub R. Ano? So, i-highlight lang natin yan.
So therefore, after yung error na 0.01 is na-achieve at the 13th iteration. So yung final answer is yung nandito. So, kung ano yung x sub r nung 13th iteration. Ayun. So, so pwede nyo naman siyang i-extend hanggang ano, basta ayan lang. So mapapansin natin yung error is na-achieve nung dito sa ano, less than 0.01 siya nung 13th iteration. So titigil na kayo doon. Okay? So ganun lang po sa bisection method. Ayan. So nakasunod po ba class? Hello? Nakasunod. Okay. Sige. So, ganun lang ano. So sabi ko nga hindi naman kayo mahirapan kasi ano naman 'to, compute nasa software naman that alam ko naman yung iba sa inyo is, halos sanay na gumamit ng MS Excel ano, kaya so 'di ba itong MS Excel, so mukha lang ganito po yan pero pagdating sa trabaho talaga in the industry, so kung baka may mga ate or kuya kayo na nagwo-work sa industry, sa engineering field ano, so yung Excel po ay yan, gamit na gamit ano, kaya mas napapadali niya yung trabaho natin if kabisado niyo po siya. Okey, yan. So, okey na tayo sa bisection method. So, yung false position method naman, so ito po yung, same lang naman yung kailangan kong makita may, yan ito yung problem, ito yung f of x, yung xl, xu, tsaka yung, stopping criterion. So ano, same lang 'di ba? May xl, xu, xr, f of xl, f of xu, tapos f of xr. Okey. So ang naiba lang pong formula siyempre is yung x sub r, naiba yung formula. Kasi ito na yung formula ng ng false position, eh, pero yung other condition naman sa second row, yung ating x sub l at saka x sub u, ayan gagamit pa rin tayo ng if, ano. So dito ang ginamit ay I-12 na lang is greater than 0 kasi meron na po tayong kinompute na product dito. So may product na dito sa row na 'to. Pero kung gusto niyo namang gawin is if yung product pa rin nung dalawa, so kung kita niyo yung difference, dito I-12 na lang yung ginawa, pero kanina since wala pang row na ganito na product niyan, ano, so sa bisection, wala pang row na gano'n kaya yung condition natin dito is yung product pa nung dalawa. Pero kung gusto niyo maglagay dito nung, row na product nung dalawa, tulad dito sa false position method, naglagay na ng row na 'yan. So yung condition natin dito is yung mismong value na lang 'no, nung I-12, okey? So yung I-12 is yung product, ano, hindi niyo so gano'n lang din naman. So kanya-kanya namang diskarte kayo ano, so ganyan lang din ano. So stopping criterion is 0.01, so sa ilang iteration 'yun, pang-17 naman, ano, so dun tayo titigil. So ang final answer is kung ano yung x sub r. Ano ba yung x sub r natin? Ayan, so 3.56. Ano, so gawin niyo i-copy niyo na lang dun yung buong value, ano, so ganyan lang sa, false position, 'yan. So yung mga susunod na, ah, items is madali na kasi direct sub lang naman 'tong mga 'to. So anong kailangan kong makita, yung x sub I. So may formula naman kayo, ano, so minsan may ganito, consider 5 iteration lang for simple fixed point. So simple fixed point 'di ba, lalagay mo lang siya sa x equals g of x, ano, and then direct sub lang po. So anong kailangan kong makita 'di ba, ito yung kailangan sa table, sub I plus 1 tsaka yung x sub I. Okay, so after 5 iteration, kung ano yung value ng x sub I, so yun yung ilalagay natin dito. Okay, sa Newton-Raphson, so same formula. So may formula tayo na ganito na x sub I minus f of x all over f prime of x. So yun lang yung kailangan kong makita sa table. Yung x sub I plus 1, siyempre yung formula natin, x sub I minus f of x all over f prime of x. Ano, so ito naman yung ito yung equation. So siyempre ang input nyo dito is
yung ating so ang kailangan niyo lang i-compute dito is yung kalimitan is yung first row lang. Ano, then ito naman yung formula natin, kaya mapapansin niyo, yung formula ng x sub I plus 1 is x sub I, 'di ba? Ano yung x sub I natin dito? Ang x sub I natin ay ito, C13. So, kaya kung titignan niyo yung formula, simple lang. So, C13 minus yung D13, yung red, all over A13. Okay? So, once na okay na yan, so dadrag nyo lang yan pababa. Ano, hanggang ma-reach natin yung 0.01 na stopping criterion. Ano, so ganun lang po yan. So, kailan na-reach? Ayan. So, after 22 iteration. Ayan. So, yan lang po. Ano, yung multiple roots na method, so meron din naman siyang formula na gagamitin. So, ganun lang din. Ano, sa secant method, yan, may formula din naman. So, kung ano yung nakikita niyo sa formula, ang suggestion ko, isama niyo na siya sa table. Ano, para direct sub lang kayo ng direct sub. Okay? Sa modified secant method, ay, sorry. Modified secant method, ayan. So, meron tayong perturbation fraction dito, di ba, sa modified secant method. So, isasama nyo rin sa table yan, yung 0.01. Then, kailangan din to, kasi makikita nyo, meron ganyan-ganyan sa formula. Tapos, kailangan din ng x sub I plus nito. So, bakit kailangan nito? Kasi kung titingnan nyo, meron din po tayo dito sa loob na x sub I plus perturbation fraction times x sub I. So, ito po yan. Para pag kinuha nyo yung f of x na yun, so nakalagay na yan. Ano, kailangan ko po makita din yan. So, sa modified secant method, yan. Using 5 iterations lang naman dito. So, pwede na kayong hanggang 5 lang. Ano, so dito, since idadrag lang naman din pababa, so in-extend na lang din. Ano, pwede naman. Pero pwede, kung gusto nyo, hanggang 5 lang, walang problema. Ano, kasi ang, sabi ko, ang isosolve nyo lang naman hanggang itong first iteration lang. Then, drag lang kayo ng drag. Oh, so, ang advice ko lang sa inyo dito, make sure po na pag nag-input kayo ng formula, let's say dito sa f of x sub I, ano, pag nag-input kayo ng formula, make sure na tama po yung mga parentheses natin. Or kung gusto niyo maka-double check, you can substitute this value using your calculator. Ano, para pagtingin niyo dito sa Excel, tama yung value na lalabas. So, check nyo kasi baka may mali sa mga parentheses sa pag-raise nyo ng exponent. Hindi nyo namamalayan kasi nga medyo ah, ah, yung mga codes dito sa ano, pag nag-type tayo dito sa formula bar is nakakalito rin minsan. Ano, para ma-check nyo, may calculate naman po tayo, ano, so para lang ma-make sure natin na tama. Okay? Yan. So, okay na tayo dito sa mga may formula based na ano, ito yung mga open methods natin, di ba? So, proceed tayo sa Gaussian elimination. Yan. So, yung Gaussian elimination, yan. So, given yung matrix na to, kung makikita nyo, 4x4 yung matrix. So, ano yung kailangan kong makita? Yung, ayan. So, ano yung makikita nyo dito? So, ito po yung ating augmented matrix form. Ano, kung naalala nyo, ito yung ating coefficient nung ating nung ating systems of linear equation. And then, ito po yung ating mga constant sa dulo. Ayan. So, dito sa Gaussian elimination, ayan, ayan, yung bawat cell, nire-represent niya yung element ng matrix. So, okay lang na kahit ganito na lang, kulayan nyo na lang, ano. Then, pag nag-create po kayo ng row operation, make sure po na kahit hindi isa-isa, tulad niyan. Dito po, as you can see, meron tayong tatlong operation na kinreate. Tapos, kung mapapansin nyo, directly na naging zero tong ating tatlong zero dito. Ay yung ating nasa matrix. Ano? So, kasi kung gagawin nyo, isa-isang operation, so operation na to, then sulat ang matrix, operation na to, then sulat ng matrix. So, marami po yung kakalabasan yan. Ano? So, pwede po kayo multiple operation para pag dating sa sunod na matrix, mas marami nang nabago agad. Ano? So, para mas mabilis yung time nyo. Kasi kung isa-isa, or kung yun ang gusto nyo gawin, okay lang din. Ano? Yun nga lang, yeah, matrabaho yun.
Okay, kaya puwede niyong gawin before mag-proceed sa ano, kung puwedeng 3 operation yung gawin, is gawin niyo na agad ano. Pero dito sa sunod, 'yan, so isa lang talaga yung magagawa kaya isa lang ano. So ano nga 'pag Gaussian elimination? 'Pag Gaussian elimination, ang ini-eliminate lang natin ay yung lower triangle. Okay, so titigil tayo kapag nagawa na yung diagonal, 'no. Then after ma-reach 'to, ano yung kailangang gawin? Gagamit po tayo ng box substitution. So paano 'yan pinakita? 'Yan. Ito yung na-create nating box substitution ano, from A, B, yung 'yan, D equals 11, then pataas na, ano pataas hanggang pataas ano, then nakuha po yung value ng A, B, C, and D. Therefore, 'yan, ito po yung ating answer. Okay. So sabi sa problem number 9, ah, solve ABCD using Gaussian elimination, it's Gauss-Jordan. So ngayon, since isang item 'to, puwede niyong paghiwalayin ng sheet na rin kasi dalawa naman yung method na pinapa-solve. Kaya mapapansin niyo dito, dalawa yung ating, sheets sa problem 9, okey? So sa number 9, so another one, sa Gauss-Jordan naman, so we all know na yung Gauss-Jordan is continuation lang ng Gaussian. So puwede niyong i-copy yung ginawa niyo kanina hanggang dito sa part na 'to, then idugtong niyo lang yung 'yan, itong if operation na 'to. So 'di ba kinopy lang 'yan hanggang dito sa part na 'to, then nagdugtong tayo ng kasunod na matrix dito. So ano ano nga 'pag Gauss Jordan, so pati yung upper triangle ini-eliminate natin, ano, so ang natira dito ay itong part na 'to na, ano, so kung ano yung, nandito sa right side, so yun na yung final answer. Okay, so madali lang yan kasi idudugtong mo lang naman yung matrix dun sa ano, pangalawa, okay. And lastly, yung ating, Gauss use the Jacobi and Gauss-Seidel to solve the systems of linear equation. So given 'to, since dalawang method ulit yung pinapagamit, so paghiwalayin niyo na lang ulit ng sheet. Ano, yeah, so Jacobi method, so ano nga yung ginagawa diyan? So group the values, i-isolate natin yung x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Hindi ko na tinuturo yung concept kasi 'di ba inaral na naman natin 'yan. So ngayon, ano yung kailangan kong makita sa table? Siyempre yung ating x sub 1, x sub 2, x sub 3. So sabi naman dito, use 5 iteration. Ibig sabihin yan, for both methods na yun. Ayan. So, yan. So alam naman natin, di ba, pag Gauss-Seidel, ay pag Jacobi method, saka lang tayo nagpapalit ng values ng x sub 1, x sub 2, x sub 3 after each iteration. Ano? So yan. So i-apply nyo na lang yun. Then tumigil na kayo sa 5th iteration. Okay, so siyempre sa Gauss-Seidel method, kaibahan nito, so sa first iteration, nagka-value na tayo ng 2.61. So dito sa x sub 2, since ito yung formula ng x sub 2, ipapalit niyo na agad yung 2.61, 'di ba? Dito sa x sub 2. Kung mapapansin niyo, nagamit na agad yung value natin ng C24. Ayan, ito, 'di ba? So kayo nang bahala dito sa pag-input niyan. Okay? So kung ano yung value ng x sub 1, x sub 2, x sub 3 ng ating fifth iteration, so yun na po yung sagot natin. Okay. So gano'n lang po yung ano, so overall, meron po tayong 10 problems ano, for this problem set ano. So kaya naman po kung mapapansin niyo, ah, tayo po ay ayan, tig-lilima namang members ano. So we can, 'yan, puwede po tayong tigdadalawang problem for each member. Ay, so swerte yung group 1 kasi 6 sila. Ano, may isang kahit mag-isang problem lang, okey? Ayan, so yun lang po. So i-upload ko na today yung ating activity, so para masimulan niyo na ano, and bale next week, so next week ay I think walang pasok ng 30 ano, ng Sabado. So bale maging sa Sunday na yung discussion natin, okey? Siya, ayun. So yung mga wala dito, so I think may 7 wala. So makikita ko naman mamaya kung
sino ano. Pero if ever na ka-group niyo yung wala ngayon, so try to explain na rin po sa kanila kung paano yung gagawin. Ano? Ayan. So yan. So any question po class for the activity? Or nagets po naman? Yan. Ano yung Noel? Sir, yung sa final answer po ba may specific decimal places po ba? Sa final answer, ano, kahit hindi na kayo mag-round off kasi MS Excel naman to. So pwede nyo namang ilagay yan. For example, ito. Pwede nyo i-format yan o kung ilang value, ano, kung ilang decimal place dito. So, ilang decimal place yung gagamitin nyo? Sige. So, para maging ano, 1, 2, ang gamitin nating decimal place, since pwede namang i-format, siguro gawin nating mga 5 decimal na lang. Ano, i-format po natin for 5 decimal place. Di pag nagpo-format kayo ng sagot, di ba, pag kinopy nyo lang naman yan dito sa part na to, kunwari, kakopy nyo yan siya dito. Ano, so pwede nating i-format yan. No, naka-number, and then, yan, 5 decimal place lang. Okay? Ayan. Okay, para general po tayo sa, ano. Okay? So, clear po ba yun? Yan. Ano yun, Andres? Yun po sir ay sa final answer lang po or formatting po mismo sa pagko-compute pati. Hindi. Kahit sa final answer lang. Yun. Pero pag dito sa, ano naman, so okay lang kahit, dito naman, depende lang siguro din sa lapad nung, ano yung, ano natin, ano, pero sa final answer kahit, ano, doon nyo na lang i-apply yung 5 decimal place. Okay po. Okay. Yeah, so any question pa po? So, i-try to, so magbibigay din ako ng instruction, ano, gagawin nyo, di ba, 9 groups kayo. So, pag sinend nyo po yan, magpo-provide po ako ng email na pagsisendan nyo ng output, no? So, ang deadline po niyan is by before ng final exam. So, matagal pa. So, bali December pa naman. Ano, so, then ang gagawin nyo, isang member lang po ang magsesend per group. Okay, baka mamaya dalawa yung mag-send. Tapos mag-ibang file pa. Ano? So, 'di ba, medyo confusing 'yun. So, isang member lang po. So, syempre mag-uusap kayo kung sino magse-send doon sa email. Ano, so ipo-provide ko naman yung email. Ano, so make sure lang na before finals kasi once lumampas ng finals 'yan, possible ay may deduction na po 'yan. Okay? Ah, Sige. So, bali next week, so we'll discuss our last topic, ano, numerical integration. Then yun na. Prepare na po tayo for the finals. Okay? So, yung discussion natin ay Sunday kasi 'di ba holiday ng 30. Ano, para ano sa lahat. Ayan. Any question pa, class? May question pa po ba? Ayan. Okay. So, mukhang wala na. Ano? So, I will upload po dito sa classroom yung ating activity. And, ayun. So, if ever na may additional pa, so don't, mag-chat na lang, ano. Okay, tsaka baka may mga ah, nakamiss ng mga assessment na, no, pwede po tayong kumuha, ano, para hindi po mabawasan yung grade natin sa area na yun. Okay? Pwede naman kumuha ng special exam once valid yung reason. Sige. So, kung wala ng question, ayun lang po class. So, pwede na po tayo mag-leave ng thank you and see you next class. Thank you. Sige po, sir. Thank you.